Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 28, 2025 at merong nabuko. Sino po? Ito pong si Senator Rodante Marcoleta sa balita po ng Bilyonaryo News Channel na pag-alaman na ang kanyang asawa ay may kaugnayan pala sa insurance ng mga diskaya. Medyo nakakagulat po itong balita na ito mga tol sapagkat parang ito ngayon yung nagiging senyales kung bakit ganito po ang mga nagiging aksyon at pananalita pagtatanggol nito pong si Senator Rodante Marcoleta sa Diskaya Spouses. Bago tayo magpatuloy, wag niyo po sanang kalimutang mag-like sa ating programa mga tol. Malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Kung matatandaan ninyo, nung siya po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, nung una at ikalawang pagdinig po nito, even ang kanyang mga kasamahang senador, hindi po alam yung kanyang diskarte. Nagulat na lamang ang kanyang mga kasama sa Blue Ribbon Committee nang ito pong mag-asawang Diskaya ay meron pong prepared sworn statement. At doon po sa statement na yon, binasa po nila ang mga akusasyon sa samut-saring mga kongresista at iba pang mga personalidad. Pero bakit kaya nakilala ni Marcoleta? Yun ang malaking katanungan sa atin noon eh. Ano ang nagdulot sa mag-asawang ito para pagkatiwalaan si Marcoleta? And now lumabas po ang balita na ito ngayon. Napaka-protective ni Marcoleta although tinatanggi niya yan sa mag-asawang Diskaya. Hanggang sa dumating po yung punto na nagkaroon ng rigudon noong September 8. Siya pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee nung umaga pero nagkaroon ng kudita at napatalsik bilang Senate President itong si Chis Escudero. Kinalauna napalitan ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee at ito ay napunta na kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. At patuloy na iginigiit nitong si Senador Marcoleta yung kahilingan ng mag-asawang Diskaya na ma-put into protective custody ng Department of Justice sila. At yun ngayon ang makailang beses tinindig nito pong si Marcoleta sa iba't ibang pagkakataon, sa hearing at even sa session. Nagkaroon sila ng mga iba't ibang argumento doon hanggang sa programa ng kanyang hanggang sa kanyang pribadong programa sa Net25 na babanggit ni Marcoleta yan. And to the extent na yung kanyang anak na kongresista ay pumasok din sa eksena. Kung matatandaan po ninyo, ang kalihim po ng Department of Justice na si Secretary Boying Remulla nang sumagot po ito sa mga katanungan ng Kongreso, partikular sa interpellation na ginawa po nung anak na si Marcoleta, ay tinanong nito kung ano ba yung maaaring magawa sa mag-asawang Diskaya kasi kumbaga hinalungkot pa nga nitong si anak Marcoleta, di ko kasi kilala first name nung kaya anak Marcoleta na lang ang tawag natin. Itong si anak Marcoleta, nagbigay pa ng datos. Sabi niya, sa dinami-dami daw po ng mga nag-apply sa Witness Protection Program ng DOJ, lagi daw pong natatanggap. Pero ano daw ang balakid? Bakit dito sa mag-asawang Diskaya, parang hindi yata mangyayari. Anyways, ganun yung naging diskarte ng mag-amang Marcoleta. Talagang walang katigil-tigil sa lahat ng pagkakataon. Laging meron pong mga issue na nire-raise legally itong si Rodante Marcoleta to the extent na pinagtalunan pa nga po nila ni Secretary Boying Remulla yung nararapat ba ang restitution bago matanggap diyan sa protective custody. Ang pinaninindigan nitong si Marcoleta ay dapat magkaroon muna ng kaso matapos bago ang restitution ayon daw po sa Article 100 ng Revised Penal Code which provides that a person criminally liable is also civilly liable. Pero hindi po nagpatinag si Secretary Remulla. Sabi niya moral obligations at bilang syempre pinuno ng Department of Justice kailangan nilang i-evaluate. Hindi naman nga maganda na bibigyan mo ng protection yan tapos possibly maging state witness pa nang wala man lang pagkukusa sa kanilang mga sarili na isauli ang mga di umano'y ninakaw nila sa ating mga kababayang Pilipino. Ngayon, puntahan na po natin yung nakakagulat na balita at sigurado puputok po ito sa mga susunod po na araw. Ito po yung thumbnail ng Bilyonaryo News Channel and as is, hindi ko na po binago yan, kinapi-paste ko na lamang. Nakalagay po dito, asawa ni Senator Marcoleta na bistong may kaugnayan sa insurance ng Diskaya. Ngayon, panoorin po natin ang balita. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity.
Konektado ang asawa ni Sergio Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Mrs. Edna M. Marcoleta, asawa ng senador. Inulit ko lang po Fake news! Nakakatawa talaga tong mga DDS at DD sheets. Anong fake news ang pinagsasasabi nyo? Hintayin natin kung ano tugon dito ni Senador Rodante Marcoleta. Paano magiging fake news? Ito na nga, binabalita ng mainstream media. Wake up, mga kapwa namin Pilipino. Tama na po ang pagiging panatiko. Pagka merong pagkakamali, tingnan natin. Ako nga, napapagalitan ako dito ng mga manonood natin pagka medyo nagpapahayag na ako ng disappointment sa mga desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Kasi ilang taon na lamang ang natitira, higit sa lahat, kinabukasan na po ng ating mga pamilya ang nakataya po dito. Kung hahayaan po natin ang mga balasubas na tao sa gobyerno, sigurado ang kinabukasan po natin wala pong mangyayari. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Anak ng teteng, mga tanga talaga kayo mga DD sheets. Napakatanga talaga ninyo. No? Harap-harapan ng sinasampal ng katotohanan, ayaw nyo pa rin paniwalaan. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng... Basahin natin yan Ito, nakalagay dito. Department of Public Works and Highways, Mimaropa Region 4B. This is to certify that retention money bond or surety bond received September 20, 2024 issued by Milestone Guarantee and Assurance Corporation in the amount of 27 pesos and I'm sorry, 19,299,627 pesos. Nagkamali ako ng pagbasa. Anyway, tuloy na nga po natin pakikinig dito. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.1. Ang galing ng Bilyonaryo News Channel, mga tol. Ang dami nilang mga eksplosibong impormasyon na ibinabahagi sa publiko sa ngayon. Kaya i-follow po natin ang Bilyonaryo News Channel. Palakasin po natin ang kanilang reach sa publiko nang sa ganun mas marami pong makaalam, makarinig at makapanood sa mga balitang kanila pong ibinabahagi, lalong-lalo na yung mga investigative reports po nila. 29 million para sa Elite General Contractor, kumpanya ng mga diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Eksaktong lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Ang bayan ng Nauhan Oriental, Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Una nang itinanggi ni Panaligan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon-cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro, kung saan nag-expand ang kanilang branch.
Matatanda ang nagtalo na noon sina Lacson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isa ilalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan Kaya naman pala, nagkakabukuhan na. Talagang naman, aabangan natin kung ano pahayag dito ni Senador Rodante Marcoleta. ng DOJ at ng Senate President. What decision that you had to decide? Why are you so protective? I am not protective. Why are you so protective with Discayas? Sa tanong ni Senator Lacson, Senator Lacson, mukhang ito na po yata sagot doon sa katanungan ninyo. Then, mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Sa kasalukuyan, no comment si Senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. No comment. No comment kung may conflict of interest daw. Baka nag-iisip pa ng isasagot. Ngayon, balikan natin yung post ni Ramon Tulfo. Although, nung tinanong ito ni Marcoleta sa mag-asawang Diskaya, pinabulaanan po ito ng mag-asawang Diskaya. Pero, i-recall natin, let's remember. Noong September 14, nag-post si Ramon Tulfo ng mga sumusunod. Sino daw itong mambabatas na humihingi ng 1 bilyong piso sa mga Diskaya para ipagtanggol sila sa Blue Ribbon Committee? Ang balita na nakarating sa kanya ay nagkasundo ang mambabatas at ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa halagang 120 million pesos. Kaya pala, tuloy po tayo sa mga maintrigang post nito pong si Ramon Tulfo. Binatikos ni Senator Dante Marcoleta si Senate President Tito Soto mismo sa plenary session dahil sa di umano'y pabor na di siya napagbigyan. Nangyari ang pambabatikos dahil sa ayaw ni Soto na pirmahan ang kahilingan ni Marcoleta na mapasailalim ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Witness Protection Program. Kapag ang akusado ay nasa ilalim ng WPP, siya'y kukunin na state witness at maililibre na ito sa mga kasong kriminal. Ang tanong, bakit atat na atat si Marcoleta na maging state witness ang mga Diskaya? Posted on September 15 by Ramon Tulfo. Follow up lang tayo sa kanyang mga post hinggil po dyan. At ang sumunod na post ay very intriguing din sapagkat sinasabi dito nitong si Ramon Tulfo na hindi si Marcoleta. Basahin ko po. Noong September 15, kay Justice Secretary Boying Remulla naman nagagalit si Senator Dante Marcoleta dahil ayaw ng kalihim ng hustisya na gawing mga state witness ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kapag naging state witness ang dalawa, ay malilibre na sila sa kasong plunder. Ang kasong plunder ay walang piyansa. Sinabi ni Remulla na isoli muna ng mga Diskaya ang nanakaw nila sa gobyerno bago sila payagang maging state witness. Una, si Senate President Tito Soto at ngayon naman ay si Remulla ang pinag-iinitan ni Marcoleta. Bakit ba pinipilit ni Marcoleta na maging state witness ang mga Diskaya? Sa anong dahilan? Tuloy-tuloy po tayo sa mga maintrigang post nito pong si Ramon Tulfo Chismoso. Hindi, biro lang. Ay, nako, Ramon Tulfo. Kahit paano, napapasaya mo kami. Ito Ito pa. Maganda na ngayon ang takbo ng Senate Blue Ribbon Committee. Posted September 19 sa pag-imbestiga nito ng mga maanumalyang DPWH flood control projects. Di gaya noon na si Senador Dante Marcoleta pa ang chairman. Pero mas gaganda pa sana kung hindi ipasali sina Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Mark Villar at Marcoleta sa mga hearing. Walang karapatan ang mga nabanggit na senador na mag-imbestiga ng mga resource persons. Sina Estrada, Villanueva at Villar ay may bahid. Nakakasuka ang pagdepensa nila sa kanilang mga sarili. Dapat ay ginawa nila ito sa plenary session, hindi sa hearing ng committee mismo. Si Marcoleta naman ay halatang halata na pumapanig sa mga Diskaya. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbasa sa mga chismosong post ni Ramon Tulfo. Halatang halata, September 23, pinost niya po ito, na pinoprotektahan ni Senador Rodante Marcoleta ang mga Diskaya. Bakit? Panoorin po natin ito. For example, right? Open the Diskaya opinion. Look at the opinion. Outside of this sort. I am questioning you because you are the chairman of this committee. Ang mangyayari ito, why are we trying to bring justice?
Hindi, Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, why are we so protecting them? Why are we so protecting them? I am not protecting them. Ako isipin mo yan. Well, natin i-record ito. Parang sinasabi, I am protecting the disguise. Parang ba chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply and they qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. Second is resolved. Isa nagtatangan yung kasi. The proceeding, Mr. Chair, Isa nagtatangan yung kasi. Hindi nakaporma. Tuloy tayo sa pagbasa sa mga chismosong post ni Ramon Tulfo. September 23, 10:30 in the morning. Sabi ni Ramon Tulfo, papuri kay Senador Lacson, I have differences with Ping Lacson. Matindi ang alitan namin ni Ping noon. But all this time, he has my respect. Wala kang masasabi kay Ping tungkol sa pera. Noong Philippine Constabulary Commander siya ng Laguna, di siya tumanggap ng pera sa weteng. Ang PC ay pinalitan ng Philippine National Police o PNP. Matapos na mailigtas niya at ang kanyang mga tauhan na MISG si Rubina Gokongwei sa mga kidnappers noong dekada 70, binigyan sila ng pabuya ng matandang John Gokongwei. Hindi tinanggap ni Ping ang pera. We were just doing our job, sabi niya sa nakakatandang Gokongwei. Bakit ko alam ito? Dahil nag-cover ako noon sa Metrocom Intelligence and Security, MISG, bilang reporter ng Times Journal. Noong siya'y naging senador, di kailanman tumanggap si Lacson ng pera sa Priority Development Assistance Fund o PDAP na pinagkakakitaan ng maraming mambabatas. Di ko sinasabing walang integridad si Dante Marcoleta na pinalitan ni Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero subok na si Lacson na may integridad. Oo nga't abogado si Marcoleta at si Lacson ay hindi. Pero kung ihahambing mo si Marcoleta kay Lacson para mong ipinagtabi ang tricycle sa Mercedes-Benz. Grabe, no? Tricycle lang ang pagtingin kay Marcoleta nitong si Ramon Tulfo. At ito pa, ay mali, napagkamalan akong si Ben Tulfo ni Senador Dante Marcoleta. Bakit mukha ba akong tutubi? Ang gwapo-gwapo ko. Teka, wala naman akong pinangalanan na mambabatas na tumanggap ng 130 million pesos o magkano man sa mga diskaya. Ang daming mambabatas dyan. Bakit mukhang guilty yata si Marcoleta? Kampihan ko raw ang mga diskaya. Hindi po, tuntunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpalabas ng kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas ang lumapit sa diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yatang nagkasundo sa 120 million na lang. Isipin po ninyo, kapatid po yata yun ng ating colleague, si Ben Tulfo. So ngayon po, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun eh. Mr. Diskaya, meron bang pagkakataon ako nagpahaging sa'yo ng kahit ano pa? Your Honor, wala po. Alam ka naman sumagot yan ng meron po kayo. Hindi ko nalagpasan natin yung post ni Marcoleta ni Ramon Tulfo tungkol doon sa pagtatanong niya. Ibinalik na ba? No, alalahanin ko na lamang, nalagpasan natin eh. May tanong si Ramon Tulfo diyan. Ibinalik na ba ng mambabatas ang hiningi niyang 120 million pesos? Dahil hindi niya naman natulungan ang mag-asawang Diskaya? Hindi daw si Marcoleta ang tinutukoy niya. Promise. Ha? At may naalala ko, nakita ko kay Attorney Reyes. Hindi ko sinasabing si Rodante Marcoleta ito, no? Nakita ko lamang po kasi ito sa kanyang post no? Tingnan natin yung post ni Reyes del Rosario, Attorney Reyes del Rosario. Dito, meron thread na sinend sa kanya ang kanyang kaibigan na abogado. At ayon dito sa abogado na ito, basahin po natin Ito babasahin ko. Sino kaya ito? Marami talagang nagmamalinis pero sila naman pala yung maraming kabulustagong ginagawa. I have a lawyer friend who messaged me about a certain politician na akala mo malinis pero baka nga mas masahol pa siya sa mga iniimbestigahan nila. Ito po yung conversation nila sa Messenger, shinare ni Attorney Reyes del Rosario. Share ko lang. May client kami na pinatawag dati ni Burado ang pangalan. Nung congressman pa lang siya. Hindi, binasa ko. Tawa kasi As in, pinasupwe na. Tapos, nung nag-meeting sila, sabi niya, magbayad na lang kayo. Hindi ko na kayo
papatawag uli. So yung client ko sabi, okay na po ba yung 30 million? Sabi ni Blank, ang liit naman, wala lang, PI niya. Sino kaya ito? Dating kongresista at syempre, kung dating kongresista, kayo na po ang mag-isip. Bahala na kayo kung sino po iniisip ninyo ha. Ngayon, ano bang latest dito po sa mag-asawang Diskaya? O kanina po humarap sila sa nitong kahapon yata o kanina sa Department of Justice pero nandito naman sa balita. I'm sorry, kahapon sa Department of Justice para sa case build-up. Tapos na-issue pa dahil gumaganyan yung si Sara. Si Sara, sabi ni Undersecretary Miko Calabano, pagpapakita daw po 'yun ng complacency, parang baliwala lang sa kanila yung mga bagay-bagay ika nga na maaaring maging dahilan para pagbasihan na ma-disqualified sila doon sa mga hinihingi nila na pabor o pribilehiyo. Hindi naman kasi karapatan yan That is just a privilege. Pag ikaw ay humingi ng witness protection, pribilehiyo iyan na subject for evaluation. O pakinggan po natin ito. Dinadala ng mag-asawang Diskaya sa DOJ ang mga dokumentong may kinalaman sa flood control scandal. Maisasalba kaya ng mga dokumentong yan ang mga tinaguriang King and Queen of Flood Control Scam? May Agenda Weekend report si Lyja Bonzo, live mula sa DOJ. Lyja, go ahead. Nakauwi na mula sa DOJ ang tinaguriang King and Queen of Flood Control Scam kung saan kinausap nila si Secretary Jesus Crispin Remulla na pumasok kahit Sabado. Pumunta muli ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Department of Justice ngayong araw para sa ongoing case build-up ng National Prosecution Service, pati na rin ang kanilang pagkakabilang sa Witness Protection Program. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, importante ang testimonya ng tinaguriang King and Queen of Flood Control Scam. Remember, this is probably the biggest scam the biggest corruption issue in Philippine history. Dagdag pa niya, hindi magiging mabilis ang proseso ng pang-uusig. Layon daw kasi nilang mahukay ang punot dulo ng issue para maisiwalat sa publiko ang mga totoong pangyayari. Sa video na kuha ng Billionaire News Channel, kapansin-pansin ang bitbit na paper bag ni Curly sa kanyang pagpasok sa DOJ kanina at kinumpirma ni Secretary Remulla na may ipinresentang mga dokumento ang mag-asawang Diskaya. Nako. Supplemental affidavit. Ano kaya nilalaman yan? Notes, ledgers, statements, and answers to questions which can only be answered by the markings in their notes that have to be produced. So I will ask them again on Monday. Nakatawag atensyon din sa netizen ang pag-finger heart ni Sara Diskaya habang papasok sa DOJ. Viral ito online at nagdulot ng maraming negative Finger heart ka pa. You have all that money and you chose that dress. The audacity is real and so is the lack of remorse. No remorse and unbothered si Bichesa. Ghost justice only in the Philippines. Kasi ginagawa nilang parang baliwala lang komento. Paliwanag ni Remulla, bitin pa raw at hindi pa masasabi ang bigat ng mga testimonya at inihaing dokumento ng mag-asawa. Kasi ang testimony, standing alone, should not be enough. It usually has to be followed by other matters that will coincide with the testimony. Sa ngayon, pinag-aaralan pa raw ni Remulla ang sistema sa mga maanomalyang flood control projects. Nais nilang siyasatin kung paano ito nangyari sa mga nakaraang taon. Samantala, doon naman sa mga congressman na nadawit sa issue, sabi ni Remulla ay eventually mapupunta sila sa usaping. Balik tayo dito sa mag-asawang Diskaya at kay Senador Rodante Marcoleta. Matindi po itong impormasyon na nilabas po ng Billionaire News Channel. Kasi ito po ang magpapakita na hindi pa pwedeng hindi alam ni Senador Rodante Marcoleta ang dealings ng kanyang asawa. Kung sakali mang hindi niya alam, ano ang dahilan? Para saan naging mag-asawa kayo at hindi mo maikukwento kung ano yung mga business mo na inaatupag. Kaya napakabigat para nito sa reputasyon ngayon nitong si Marcoleta. Lalo siyang maku-question dito. Baka pagka nasagap ito ni Ramon Tulfo, may panibagong chismis na naman na isulat yon sa kanyang Facebook page. Saka mga tol, official dealings Biruin mo, kaugnay sa
insurance? May conflict of interest ba dito? Hindi mawawala kasi yung influence eh. Kaya parang pag pinagtagni-tagni natin yung mga pagkakataon mga tol, isa lang ang tinatahak na direksyon na ang mag-asawang Diskaya, possibly, matagal na talagang kilala si Senador Rodante Marcoleta. And maybe, dahil po sa possibility na yan na matagal na silang magkakilala, baka nagkaroon na ng matinding bonding dyan. 'Di ba? Hindi man siguro seryosong magkaibigan, pero at least, particular sa kanyang asawa, business associates, kung hindi man, kung appropriate yung word na tinawag ko, or merong business interest itong asawa niya sa mag-asawang Diskaya. And lalong-lalo na nung inamin niya doon po sa sesyon nung gabi na yon na ito pong Diskaya, nang ito yung maglabas ng sworn statement, ay siya yung nag-float ng idea. Kung tutuusin, hindi alam ng publiko yun eh. Kung mababalikan lang natin yung video, ito po yun eh. Hanapin natin yung Senate of the Philippines. Merong sesyon, di ba? Nagkapalitan na ng leadership. Si Senate President Tito Soto na ang nakaupo bilang Senate President. At kung ano-anong question ang pinag-raise nila po doon sa mga panahong iyon. September 8, hanapin natin September 8. Teka lang naalala ko lang, isingit na natin ito. Ito, session. The first regular session of the 20th Congress Ito ba yun? is hereby The leader dito sa today's proceedings, we thank them, sir, for Ay, purpose hindi. of evasion. So help me God. So help Hindi September 8, September 10, no? Singit na natin ito. Lubos-lubusin na natin yung pag-alala sa mga nakalipas na araw. Ito. So I acknowledge you're not changing the rule. You made a decision. Dito, pinagtulungan ng minority si Senate President Tito Soto, pero di nagpatinag si Senate President Tito Soto sa kanila. Talagang tumindig siya sa paniniwala niyang tama. At ito na ngayon yung pagtindig ni Rodante Marcoleta. floated the idea Yan. na para No visitors allowed, only Lawyers. immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc. Thank you, Mr. President. Yes, the Sergeant at Arms hereby directed and make a list of those who will visit him. Yes, we'd like Thank to you. recognize Senator Marco. Ito na yun mga tol. Marcoleta is recognized. Mr. President, Bago natin malaman yung katotohanan, mariin talagang tinatanggi ng mag-asawang na ni Curly Diskaya, particular sa hearing ng Impracom, na walang sino man ang nag-suggest sa kanya. Ilang beses siyang tinanong ni na Congresswoman Leila de Lima, Congressman Chel Jokno, Congresswoman Jinky Luistro, kaugnay nga po ng idea for being a state witness. Ang laging sinasabi ni Curly Diskaya ay napapanood niya lang daw po sa YouTube. At siya din po ang nag-prefer ng kanyang affidavit na pina-check niya lamang daw po sa kanyang abogado. Pero nung gabi na to, noong September 10, 2025, sa mga maiinit na pagtatalo sa sesyon ng nakaupo na bilang Senate President, ito pong si Tito Soto at sila na ngayon ang minority, ito na ngayon yung parang hindi ko alam kung pag-amin ba talagang intentional o para lamang maipakita sa Senate President na bago na meron talagang intensyon siya na tulungan ang mag-asawang Diskaya. Kasi hayag-hayagan niyang sinabi dito na siya yung nag-float ng idea para po sa idea na yan na magkaroon ng Witness Protection Program o i-apply sila sa Department of Justice. meron po pong isang isyong naiwan dahil noong September 8 po, while I was still the chairman of the Blue Ribbon, napagkaisahan po ng komite dahil sa noong September 1, kung maalala po natin, as chairman, I floated the idea na para makatulong po kung merong gustong lumabas na doon sa 15 na kasama sa pagdinig, makakatulong po sila ma-identify po lahat ng mga kasabwat sa anomalyang paglalatag ng mga proyektong pang-flood control. Pinload po natin yung Yan. idea na kung gusto ninyo, ay kinakausap na po namin ng DOJ, you may be provided by provisional immunity. Of course, pag-aaralan natin kung qualified kayo. Sa nakikita naman namin, basta hindi kayo most guilty at napakarami pong ibang mga requisites doon, tinignan po natin mabuti. After 1 week, Mr. President, dalawa pong mag-asawa yung Diskaya ang naggawa po ng sworn statement.
Pero bago po niya nila gawin yon, ay siniguro ko po na talagang sila ay voluntary na gagawa ng sworn statement. Kaya yung pong kanilang emissary, sinabi ko, kailangan sumulat muna sila na talagang gusto nilang magsalita at walang halong pagsisinungaling ito. Yun ang option na gusto nila at narinig nila yung aming pinopload na option na sila'y lumabas bilang isang witness, state witness. Yun nga po ang nangyari, Mr. President, hanggang sa sila nga ay tumestigo sa komite, dala-dala at binasa nila yung kanilang sworn statement. Totoo talaga ang kasabihan na ang isda nahuhuli sa bibig, ano? Nang dahil po doon, Mr. President, ay gumawa kami ng sulat sa ating kalihim ng Department of... At yung sulat na yan, hindi yan pinirmahan ni Senator Tito Soto. Kaya lalong inis na inis siguro marahil itong si Rodante Marcoleta kasi talagang usapan na no? Hindi natin sigurado kung siya ba yung tinutukoy ni Ramon Tulfo pero talagang tiyak na may usapan sila. Kasi sa kanya mismo nang galing na siya yung nag-float ng idea sa mag-asawang Diskaya. At kaya pala ganito rin talaga katindi yung kanyang pakikipagsagutan bago magbigay ng pahayag. Ito pong si Henry Alcantara. Ito, di ba? Magsasalita si Henry Alcantara sa kanyang pasabog. Aamin na siya sa kanyang mga nalalaman. Pero talagang nagpupumilit si Rodante Marcoleta. Alcantara, you proceed. Thanks, Mr. Chair. Mr. Alcantara, you proceed. Yan. I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of this proceedings if you will not allow me to raise this point. Maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Hindi nagpatinag si Senator Lacson sa kanya, di ba? Talagang general Nung teteng na yan sa lengguaheng kalye, birador. Talagang may shootout di ba? Nakasuhan ng criminal case si Senador Lacson sa Kuratong Baleleng Sila yung operatives dun no? Kaya hindi mo matitinag yan, Senador Rodante Marcoleta. Baka hindi mo pa nga naranasan na magkaputukan Tapos tataas-taasan mo ng boses ang isang matikas na general sa pagkatao ni Senator Lacson. Nganaw, ito ngayon yung mga senyales mga tol na kung bakit marahil ganito ang aksyon pananalita nitong si Rodante Marcoleta. Baka isa pa lamang itong impormasyon na napanood natin na yung kanyang asawa ay may kaugnayan sa insurance ng Diskaya spouses. Anyway, hindi na tayo magko-komento further dyan kasi doon lang naman tayo sa facts, sa balita. At kung ano man yung naglalaro sa isipan natin, siguro baka yun na yung totoo. Pero hindi natin dapat ilabas sa harapan ng publiko. Maliban na lamang kung meron po tayong concrete evidence. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Happy Sunday! Magkita-kita tayo bukas sapagkat ang matatapik naman bukas ay ang prime water ng mga bilyar, no? Iimbestigahan po ito ni Senador Rapi Tulfo sa kanyang komite na hinahawakan. Hanggang dito na lamang, shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.